Paano kung ang babaeng pinaguhugas mo ng pinggan ang siya palang may kapangyarihang kunin sa'yo ang lahat? 4:00 pa lamang ng madaling araw ay gising na si Sara. Habang mahimbing pang natutulog ang pamilya Montenegro sa kanilang malalaki at malamig na silid. Mag-isa na siyang kumikilos sa kusina. Nakasuot siya ng kupas na damit, lumang tsinelas at puting apron na karaniwang isinusuot ng mga kasambahay. May 3 katulong sa mansyon, ngunit mahigpit ang utos ni Victoria. Si Sara ang magluluto, maghahanda ng mesa at maglilinis ng dining room tuwing umaga. Para naman may silbi ka sa pamamahay ko, madalas nitong sabihin. 2 taon ang kasal si Sara sa nag-iisang anak ng pamilya, si Gabriel. Ngunit sa loob ng 2 taon na yon, hindi kailanman itinuring ni Victoria na tunay na miyembro ng pamilya ang kanyang manugang. Para sa matanda, isa lamang si Sara na hamak na probinsya ng ginamit ang kanyang ganda upang mabitag ang isang mayamang lalaki. Hindi alam ng pamilya kung sino ang mga magulang ni Sara. Hindi rin nila alam kung saan siya nagtapos. Ang alam lang nila ay nagmula siya sa isang bayan sa Batangas at nakilala ni Gabriel sa isang maliit na cafe. Hindi nagkukwento si Sara tungkol sa kanyang nakaraan. At dahil sa pananahimik niya, malaya silang gumawa ng sarili nilang kwento. Sara! Napapitlag siya nang umalingaw-ngaw sa dining room ang matinis na boses ng kanyang biyanan. Mabilis niyang inilapag ang nilulutong omelette at dinala ang bagong timplang kape. Pagpasok niya sa dining room, nakita niyang nakaupo si Victoria sa dulo ng mahabang mesa. Suot nito ang branded na robe at isang kwintas na perlas. Sa tabi nito ay nakaupo ang anak nitong si Clarissa, abala sa pagkuha ng litrato ng kanyang sarili. Anong oras na? Malamig na tanong ni Victoria. 6:00 pa lang po. 6:00 na. Pero wala pa rin laman ng mesa. Narito na po ang almusal. Isa-isang inilapag ni Sara ang mga pagkain. Nang iabot niya ang kape, bahagyang natapon ang ilang patak sa platito dahil nanginginig ang kanyang kamay. Napasimangot si Victoria. Napakatanga mo talaga. Pasensya na po. Puro pasensya. Kahit isang simpleng tasa ng kape, hindi mo maihain ng maayos. Ano bang itinuro sa'yo ng mga magulang mo sa probinsya? Humigpit ang pagkakahawak ni Sara sa tray. Kaya niyang tiisin ang mga insulto tungkol sa kanyang damit, pinagmulan at estado sa buhay. Ngunit iba ang sakit kapag idinadamay ang mga magulang niyang matagal nang yumao. Marami pong itinuro sa akin ng mga magulang ko, mahinahon niyang sagot. Kabilang na po ang paggalang sa ibang tao. Biglang natahimik ang buong dining room. Dahan-dahang ibinaba ni Clarissa ang kanyang cellphone. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Victoria. Wala po. Papalitan ko na lang po ang kape ninyo. Kukunin na sana ni Sara ang tasa nang biglang iwisik ni Victoria sa kanyang damit ang mainit-init na kape. Napaatras si Sara. Ma'am, gulat na sabi ng isang kasambahay. Tumahimik ka! Sigaw ni Victoria. Isa ka lang katulong dito. Nanginginig na pinunasan ni Sara ang malaking mantsa sa kanyang dibdib. Hindi ganun kainit ang kape upang mapaso siya. Ngunit sapat yun upang iparamdam sa kanyang wala siyang halaga. Napatawa si Clarissa. Mas bagay sa iyong maruming damit, Sara. Mas mukha kang katulong. Clarissa, huwag kang bastos. Mahinang saway ng isa sa mga kasambahay. Mabilis na tumayo si Victoria. Anong sinabi mo? Pasensya na po, ma'am. Sino ka para pagsabihan ng anak ko? Lumayas ka. Ma'am, wag naman ho. Kailangan ko po ng trabaho. Wala akong pakialam. Umalis ka bago ko ipakaladkad yung mga gamit mo sa gwardya. Napatingin si Sara sa kasambahay na si Aling Nena. 58 taong gulang na ito at halos 10 taon nang nagsisilbi sa pamilya. May asawa itong na-stroke at apo na pinag-aaral. Hindi po kasalanan ni Aling Nena, pagtatanggol ni Sara. Ako na lang po ang parusahan ninyo. Bakit? Dahil pareho kayong mahirap, kakampihan mo siya? Dahil wala po siyang ginawang masama. Talaga? Mabilis na lumapit si Victoria at sinampal si Sara. Malakas ang tunog ng palad nito sa kanyang pisngi.
Napatakip ng bibig si Aling Nena. Maging si Clarissa ay natigilan. Dahan-dahang humarap si Sarah sa kanyang biyanan. Namumula ang kanyang pisngi, ngunit walang luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. May hangganan ang pagtitiis. At unti-unti nang nararating ni Victoria ang hangganang yon. Tumitingin ka pa ng ganyan? Galit na tanong ng babae. Nakalimutan mo na ba kung kaninong pamamahay ito? Hindi ko po nakakalimutan. Kung hindi dahil kay Gabriel, nasa probinsya ka pa rin ngayon. Baka naglalaba ka sa ilog o nagtitinda ng gulay sa palengke. Hindi sumagot si Sarah. Kung alam lang ni Victoria ang katotohanan, marahil ito mismo ang mangangatog. Bago pa lumala ang pagtatalo, dumating si Gabriel na nakasuot na ng Amerikana. Anong nangyayari rito? Mabilis na lumapit sa kanya si Victoria. Ang asawa mo! Sinisigawan ako! Hindi makapaniwalang napatingin si Sarah sa kanyang biyanan. Hindi totoo yun. Tinawag niya akong walang modo. Dagdag ng matanda. Hindi ko sinabi yun. Sinungaling! Ma, Sarah, tama na, sabi ni Gabriel. Maagang-maaga nag-aaway na kayo. Napatingin sa kanya si Sarah. Hindi mo malang ba tatanungin kung bakit may kape ang damit ko at bakit namumulang pisngi ko? Tiningnan ni Gabriel ang kanyang asawa. Sandaling lumitaw ang pag-aalala sa mukha nito. Ngunit mabilis ding napalitan ng pag-aalinlangan. Sarah, baka nagkaroon lang kayo ng hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan? Mahina niyang tanong. Kilalang kilala ko si Mama. Minsan mainit lang talaga ang ulo niya. Sinampal niya ako. Sarah! Sigaw ni Victoria. Huwag kang gumagawa ng kwento. Umaasa si Sarah na ipagtatanggol siya ng kanyang asawa. Umaasa siyang sa pagkakataong yon, pipiliin naman siya ni Gabriel. Ngunit yumuko lamang ang lalaki at tumingin sa kanyang relo. Kailangan ko nang umalis. May emergency meeting kami. Parang may kung anong nabasag sa loob ni Sarah. Hindi siya nasaktan dahil hindi naniniwala si Gabriel. Nasaktan siya dahil ayaw nitong malaman ang katotohanan. Hinawakan siya ng lalaki sa braso. Pag-usapan natin to mamaya. Ilang beses na niyang narinig ang pangakong yon. Mamaya, kapag hindi abala, kapag wala si Mommy, kapag humupa na ang galit, ngunit hindi kailanman dumating ang tamang pagkakataon. Ano ang emergency? Tanong ni Victoria. Muling tumanggi ang Pacific Crown Bank na palawigin ang ating loan at nag-withdraw na ang Del Rosario Group bilang investor. Namutla si Victoria. Hindi maaari. Kausapin mo ang ama mo. Si Dad ang tumawag sa akin. Kapag hindi tayo nakahanap ng malaking investor sa loob ng 30 araw, maaaring ideklarang Montenegro Holdings na insolvent. Nawala ang kulay sa mukha ni Clarissa. Paano mga negosyo natin? Maaaring kunin ng mga bangko. Pati yung bahay na to? Tanong nito. Hindi agad nakasagot si Gabriel. At sapat na yon upang maintindihan ng lahat ang katotohanan. May interesado raw ng malaking conglomerate. Pagpapatuloy niya. Pero hindi pa natin alam kung tutulungan nila tayo o bibilhin nila ang kumpanya kapag bumagsak na ang halaga nito. Anong conglomerate? Tanong ni Victoria. Villarreal Global. Muntik nang mabitiwan ni Sarah ang hawak na tray. Napansin ni Gabriel ang kanyang reaksyon. Kilala mo ba sila? Mabilis na yumuko si Sarah. Narinig ko lang ang pangalan. Bakit mo naman maririnig yon? Mapanoyang tanong ni Clarissa. May Villarreal Global ba sa palengke niyo sa probinsya? Muling nagtawanan ang mag-ina, ngunit hindi na sumagot si Sarah. Pagkalis ni Gabriel, inutusan siya ni Victoria na linisin ang natapong kape. Lumuhod si Sarah at tahimik na pinunasan ang sahig. Hindi nila alam na ang Villarreal Global na inaasahan nilang magliligtas sa kanilang negosyo ay itinatag ng sariling lolo ni Sarah. Hindi nila alam na si Sarah Isabella Villarreal ang nagmamay-ari ng pinakamalaking bahagi ng korporasyon. At lalong hindi nila alam na nasa kanya ang kapangyarihang iligtas o tuluyang pabagsakin ang buong pamilya ng Montenegro. Makalipas ang ilang minuto, palihim na nagtungo si Sarah sa hardin. Inilabas niya ang cellphone na itinago niya sa apron at tinawagan ang kanyang abogado. Attorney Ramirez. Ma'am Sarah, handa na po ang mga dokumento para sa hostile takeover. Napatingin siya sa mansyong 2 taon niyang itinuring na tahanan.
May bago akong utos. Ano po yun? Magpadala kayo ng formal na liham sa pamilya Montenegro. Sabihin nyo, handang makipagkita sa kanila ang kinatawan ng Villarreal Global. Kayo po bang haharap? Hindi pa. Ano po ang plano nyo? Natanaw ni Sarah si Victoria sa bintana. Galit nitong pinagsisisigawan si Aling Nena habang nakaturo sa pintuan. Gusto ko munang makita kung hanggang saan sila lulubog. Malamig niyang sagot. At kung sino ang handa nilang yurakan para lamang mailigtas ang kanilang sarili. Pinutol ni Sarah ang tawag. Sa araw na yon, ipinagpatuloy niyang paghuhugas ng mga pinggan na parang isa lamang siyang hamak na katulong. Ngunit nagsimula ng umikot ang gulong ng kapalaran. At sa susunod na pagtapak ni Sarah sa engrandeng dining room ng mga Montenegro, hindi na siya magsusuot ng kupas na apron. Magsusuot siya ng koronang matagal nilang hindi nakita. Ang korona ng babaeng may hawak ng kanilang kinabukasan. 3 araw matapos malaman ng pamilya ang tunay na kalagayan ng kanilang negosyo, unti-unting nawala ang dating sigla ng mansyon ng mga Montenegro. Hindi na maririnig ang malalakas na tawanan ni Clarissa habang may kausap sa cellphone. Hindi na rin mahabang oras kung maligo si Victoria o magpapalit-palit ng mamahaling alahas bago lumabas ng bahay. Sa halip, halos bawat oras ay tumutunog ang telepono. Mga bangko, mga supplier, mga investor, at mga abogadong humihingi ng bayad. Sabihin mong wala ako, sigaw ni Victoria sa kasambahay nang muling tumunog ang telepono sa sala. Ma'am, mula po sa Pacific Crown Bank. Hindi mo ba ako narinig? Sabihin mong nasa ibang bansa ako. Pero ma'am, alam daw po nilang nasa bahay kayo. Nanggagalaiting inagaw ni Victoria ang telepono. Ano bang kailangan ninyo? Sinabi ng magbabayad kami. Mula sa kusina, naririnig ni Sarah ang pag-uusap. Hindi man malinaw ang sinasabi ng nasa kabilang linya. Sapat ang pamumutla ng matanda upang malaman niyang hindi maganda ang balita. Anong ibig niyong sabihin na kukunin ninyo ang gusali? Sigaw nito. Hindi maaaring mangyari yon. Ang Montenegro Tower ay pag-aari ng pamilya namin sa loob ng 40 taon. Ilang sandali pa ay galit nitong ibinagsak ang telepono. Lumapit si Clarissa na may hawak na 2 credit card. Mommy, bakit declined ang mga cards ko? Nakakahiya. Nasa butik ako kanina at maraming nakakita. Hindi ngayon ang tamang oras, Clarissa. Pero kailangan kong bayaran ang gown ko para sa charity ball. Anong charity ball? Wala na tayong perang maibibigay sa charity. Napatigil si Clarissa. Yun ang unang pagkakataong narinig niyang inamin ng kanyang ina na wala na silang pera. Ganun na ba talaga kalala? Hindi nakasagot si Victoria. Sa halip ay napatingin ito kay Sarah. Tahimik na nag-aayos ng mga bulaklak sa ibabaw ng mesa. Ikaw! Sigaw nito. Bakit nakatayo ka lang dyan? Dalhan mo ako ng tubig! Tahimik na sumunod si Sarah. Dahil sa takot at galit, lalo pang naging malupit si Victoria. Para bang si Sarah ang pinakamadaling pagbuntunan nito dahil alam nitong hindi lumalaban ang kanyang manugang. Ngunit hindi alam ng matanda na bawat insulto, pagbabanta at pananakit nito ay nakakarating sa mga abogado ng Villarreal Global. Sa maliit na palawit na suot ni Sarah ay nakatago ang isang recording device. Hindi niya yon ginamit upang makaganti. Ginamit niya yon upang malaman kung ano ang tunay na balak ng pamilya. Lalo na't may nadiskubre ang kanyang abogado na kahina-hinalang galaw ng pera sa Montenegro Holdings. Nang gabing yon, dumating si Gabriel na pagod at gusot ang Amerikana. May maliit na sugat sa kanyang labi at bahid ng dugo sa kuwelyo. Gabriel? Gulat na sigaw ni Sarah. Ano nangyari sa'yo? Mabilis niya itong nilapitan. Ngunit si Victoria ang unang humawak sa anak. Sino ang gumawa nito? May mga empleyadong nagprotesta sa harap ng opisina. Sagot ni Gabriel. 3 buwan na raw na hindi nakukuha ng iba ang kanilang buong sweldo. Mga walang utang na loob, sigaw ng kanyang ina. Kung hindi dahil sa atin, wala silang trabaho. Ma, may mga pamilyang umaasa sa sweldo nila. At may pamilya rin tayong kailangang iligtas. Kumuha si Sarah ng first aid kit at dahan-dahang nilinis ang sugat ng kanyang asawa. Napapikit si Gabriel sa hapdi.
Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito na kalala? Tanong niya. Ayaw kong mag-alala ka. Asawa mo ko. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Bago pa makasagot si Gabriel, humalukip-kip si Victoria. Ano namang may tutulong niyan? Magluluto ba siya ng pansit at ibebenta sa labas ng opisina? Ma, tama na. Mariing sabi ni Gabriel. Nagulat si Sarah. Sa unang pagkakataon, may tapang sa boses ng kanyang asawa. Hindi kasalanan ni Sarah ang nangyayari sa kumpanya. Wala akong sinabing kasalanan niya. Ang sinasabi ko, wala naman siyang maitutulong. Bakit? Dahil galing siya sa probinsya? Dahil wala naman siyang alam sa pagnenegosyo. Hindi na sumagot si Sarah. Ngunit sa loob-loob niya ay may mapait na tanong. Kung walang alam si Sarah, sino kaya ang palihim na bumili sa mahigit 30% ng utang ng Montenegro Holdings? Hindi alam ng pamilya na kontrolado na ngayon ng Villarreal Global ang karamihan sa kanilang mga pautang. Isang maling hakbang lamang nila, maaring mapunta kay Sarah ang kanilang mga gusali, pabrika at lupain. May iba pang paraan, sabi ni Victoria. Dahan-dahan itong umupo at kinuha ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag. Ano yan? Tanong ni Gabriel. Alok mula kay Mr. Eduardo Alonzo. Biglang nanigas ang mukha ng lalaki. Ang Alonzo family ang may-ari ng isa sa pinakamalaking bangko sa bansa. Matagal nang magkaibigan ang kanilang pamilya. Ngunit nasira ang samahan nang tumanggi si Gabriel na pakasalan ang anak nito na si Bianca. Hindi ako interesado, sabi ni Gabriel. Hindi mo pa nga naririnig ang alok. Alam ko na kung ano ang gusto nila. Handa silang magbigay ng 2 bilyong pisong emergency loan. Sapat yun upang mabayaran ng mga supplier at mapanatili ang kumpanya habang naghahanap tayo ng bagong investor. At ano ang kapalit? Tahimik na inilapag ni Victoria sa mesa ang sobre. Hiwalayan mo si Sarah. Tila tumigil ang oras. Hindi kumilos si Sarah. Hawak niya pa rin ang bulak na ginamit sa sugat ng kanyang asawa. Ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang mga daliri. Ma! Galit na sigaw ni Gabriel. Makinig ka muna. Kapag napawalang bisa ang kasal ninyo, pakakasalan mo si Bianca. May asawa na ako. Isang asawang walang maitutulong sa atin. Hindi ko ipinagpalit ang pagmamahal ko nun. Hindi ko rin gagawin ngayon. Handa ka bang mawalan tayo ng bahay? Handa ka bang makitang makulong ang ama mo dahil sa mga utang ng kumpanya? Natahimik si Gabriel at ang katahimikang yon ang higit na nakasakit kay Sarah. Hindi nito tinanggap ang alok, ngunit hindi rin ito agad tumanggi sa ikalawang pagkakataon. Gabriel, mahina niyang tawag. Tumingin sa kanyang lalaki. Hindi ko gagawin yun, sabi nito. Maniwala ka sa akin. Ngunit hindi na kasing tatag ang boses nito. Lumapit si Victoria kay Sarah. Kung talagang mahal mo ang anak ko, ikaw na mismo ang lalayo. Huwag mong hayaang mawala sa kanya ang lahat dahil lamang ayaw mo siyang pakawalan. Ma, tama na. Huwag kang makialam, Gabriel. Kailangan niyang marinig ang katotohanan. Tinitigan ni Sarah ang matanda. Kung ako po ang mawawala sa buhay ni Gabriel, sigurado ba kayong maililigtas ang kumpanya? Oo. At kapag hindi pa rin po nailigtas, maililigtas. Hindi katulad mo may pera at connection si Bianca. Tumango si Sarah. Kung ganoon, hayaan nating si Gabriel ang magdesisyon. Iniwan niya ang mag-ina at nagtungo na sa silid nila. Ilang minuto pa ay sumunod si Gabriel. Naabutan siya nitong nag-aayos ng ilang damit sa maliit na maleta. Anong ginagawa mo? Bibigyan kita ng pagkakataong mag-isip. Ayokong umalis ka. Pero hindi mo rin masabing hindi mo isa sa alang-alang ang alok nila. Lumapit si Gabriel. Hindi ganun kasimple. Libu-libong empleyado ang mawawalan ng trabaho kapag bumagsak ang kumpanya. Hindi mo kailangang pakasalan si Bianca upang mailigtas ang mga empleyado. Ano pang magagawa ko? Napatingin si Sarah sa kanya. Gusto niyang sabihin ang katotohanan. Gusto niyang aminin kaya niyang bayaran ang lahat ng utang ng Montenegro Holdings nang hindi man lamang nababawasan ang kalahati ng kanyang kayamanan. Ngunit may bumabagabag sa kanya. Kung tutulungan niyang mga ito ngayon,
Matututunan ba nilang igalang siya? O magiging mabait lamang sila dahil kailangan ng mga ito ang pera niya? Kailangan mong piliin kung anong tama. Sagot na lang niya kay Gabriel. Hindi kung ano ang pinakamadali. Hindi siya umalis ng gabing yon, ngunit natulog siya sa kabilang silid. Kinabukasan, maagang nagpunta si Gabriel sa opisina. Naiwan si Sarah sa mansyon kasama sina Victoria at Clarissa. Bandang 10:00 ng umaga, isang itim na luxury car ang huminto sa harap ng bahay. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakasuot ng formal na Amerikana. May dala siyang malaking itim na sobre na may gininto ang sagisag ng Villarreal Global Consortium. Nang makita yon ni Victoria, halos tumakbo ito patungo sa pintuan. "Galing ba yan sa Villarreal Global?" "Opo ma'am," sagot ng mensahero. "Isang formal na imbitasyon para sa pamilya Montenegro." Nanginginig ang kamay ng matanda habang binubuksan ng sobre. Nakasulat sa makapal na papel ang mensahe. Inaanyayahan ng Montenegro family sa isang formal na hapunan upang talakayin ang posibleng pagkuha, pagsasanib o pagliligtas sa Montenegro Holdings. Kasunod nun ang lugar at petsa. Gaganapin ang hapunan sa mismong mansyon ng mga Montenegro, makalipas ang 1 linggo. "Darating dito ang CEO nila?" Masayang sigaw ni Clarissa. "Mommy, eto ng pagkakataon natin." Mabilis na nag-utos si Victoria sa mga kasambahay. "Linisin ang buong mansyon, palitan ang mga kortina, ilabas ang mamahaling kubyertos. Walang dapat makakaalam na nagkakaproblema tayo." Pagkatapos ay napatingin ito kay Sarah. Nawala ang tuwa sa mukha ng matanda at napalitan ng paghamak. "At ikaw," sabi nito, "huwag kang magpapakita sa hapunan." "Asawa po ako ni Gabriel. Mas lalong hindi ka dapat makita. Kapag nalaman nilang nagpakasal ang anak ko sa isang probinsyanang katulad mo, baka isipin nilang walang kalidad ang pamilyang ito." "Ano po ang gusto ninyong gawin ko?" "Ang gusto ko ay matuto kang lumugar." Iniabot ni Victoria kay Sarah ang puting uniform ng kasambahay. "Manatili ka sa kusina, magluluto ka, maghuhugas ng pinggan at pagsisilbahan mo ang mga bisita. Pero huwag mong sasabihing manugang ka namin." Tahimik na tinanggap ni Sarah ang uniform. Hindi napansin ni Victoria ang bahagyang ngiti na lumitaw sa kanyang mga labi. "May problema ba?" tanong ng matanda. "Wala po." Pagkaalis ng mag-ina, inilabas ni Sarah ang kanyang cellphone at tinawagan si Attorney Ramirez. "Nakuha na nilang imbitasyon," sabi niya. "Magaling, handa na po ang lahat para sa hapunan, madam." "May pagbabago sa plano?" "Ano po yun?" Tiningnan ni Sarah ang uniform ng kasambahay na ipinapasuot sa kanya. "Gusto kong dumalo ang buong executive board ng Villarreal Global. Isama niyo ang mga mamamahayag at ang mga pangunahing investor ng Montenegro Holdings." "Ma'am, magiging pampublikong pagtitipon po yun. Iyon ang gusto ko. Handa na po ba kayong ipakilala ang inyong sarili?" Hindi agad sumagot si Sarah. Naalala niyang sampal ni Victoria, ang pagmamakaawa ni Aling Nena, at ang katahimikan ni Gabriel nang alokin ito na ipagpalit siya sa 2 bilyong piso. "Oo," malamig niyang sagot. Panahon ng malaman nilang lahat kung sino ang babaeng itinago nila sa kusina. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. Sa loob ng mansyon ng mga Montenegro, walang tigil ang paghahanda. Pinalitan ang mga kortina. Inayos ang hardin at hiniram pa ni Victoria ang ilang mamahaling painting upang magmukhang maayos pa rin ang kalagayan ng kanilang pamilya. Hindi niya alam na kabisado ng Villarreal Global ang tunay nilang sitwasyon, mula sa kanilang utang hanggang sa halaga ng bawat ari-ariang nakasangla sa bangko. Sa araw ng hapunan, dumating din ang pamilya Alonzo. Kasama ni Eduardo Alonzo ang kanyang anak na si Bianca, ang babaeng nais niyang ipakasal kay Gabriel. Nakasuot si Bianca ng pulang gown at mamahaling diamante. Agad siyang kumapit sa braso ni Gabriel. "Gabriel, matagal na tayong hindi nagkikita." Malambing niyang bati. Magalang ngunit malamig na inalis ni Gabriel ang kamay nito. "May asawa na ako, Bianca." Sa ngayon, nakangising sagot ng babae. Narinig yun ni Sarah mula sa kusina. Suot niya ang puting uniform ng kasambahay na ibinigay ni Victoria. Gusto sana niyang maniwalang sapat ang pagtatanggol ni Gabriel.
Ngunit hindi niya makalimutan ang katahimikan nito nang alokin ng 2 bilyong piso kapalit ng kanilang pagsasama. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang ilang mamamahayag at pangunahing investor ng Montenegro Holdings. Natataranta si Victoria. "Bakit may media?" Tanong niya sa mensaherong mula sa Villarreal Global. "Hiniling po ng aming pamunuan na maging malinaw sa publiko ang magiging kasunduan." Hindi na nakatanggi ang matanda. Kailangan nila ang tulong ng kumpanyang yun. Eksaktong 7:00, 3 itim na sasakyan ang huminto sa harap ng mansyon. Unang bumaba si Alexander Reyes, ang kilalang CEO ng Villarreal Global. Kasunod niya ang mga abogado, board members at ilang tauhan ng security. Mabilis na sinalubong ni Victoria ang mga bisita. "Mr. Reyes, isang malaking karangalan ang pagbisita niyo sa aming tahanan." "Salamat, Mrs. Montenegro." Magalang, ngunit malamig na tugon ng CEO. "Nasaan ang buong pamilya?" "Narito po kaming lahat." Mabilis na inilapit ni Victoria sina Gabriel at Clarissa. Ipinakilala rin niya ang mga Alonzo, ngunit hindi binanggit si Sara. Napansin niyo ni Gabriel. "Ma, nasan si Sara?" "Wala siyang kinalaman sa pagpupulong. Asawa ko siya at bahagi siya ng pamilya." "Gabriel," bulong ni Victoria, "huwag mong sirain ang gabing to." Nagsimula ang hapunan. Habang pinag-uusapan nila ang kalagayan ng Montenegro Holdings, si Sara ang inutusang magdala ng pagkain mula sa kusina. Nang makita siya ni Alexander, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng CEO. Ngunit mabilis itong binigyan ni Sara ng makahulugang tingin. Hindi pa oras. "Sara, bilisan mo," sabi ni Victoria. "Huwag mong paghintayin ang mga bisita." Napatingin ang mga mamamahayag sa babaeng nakasuot ng uniforme. "Sino siya?" tanong ng isang investor. "Isa lamang sa mga katulong," mabilis na sagot ni Victoria. Napatingin si Gabriel sa kanyang ina. "Hindi siya katulong. Asawa ko siya." Biglang natahimik ang lahat. "Ah, siya palang probinsya ng pinakasalan mo?" Malakas na sabi ni Bianca. "Akala ko, nagbibiro lang ang mga tao." "Bianca, tama na," babala ni Gabriel. Ngunit tumayo ang babae at hinarang si Sara na may dalang pitsil ng tubig. "Talagang pinagsisilbihan mo ang pamilya ng asawa mo? Kung ako ang asawa ni Gabriel, hindi ako papayag na magsusuot ng ganitong uniform." "Ano naman ang gusto mong patunayan?" tanong ni Sara. "Na hindi ka nababagay sa mundong to." Sinadya ni Bianca na mabangga ang pitsil. Natapon ng tubig sa uniform ni Sara at nabasag ang baso sa sahig. "Sara!" saway ni Victoria. "Napakaburara mo. Pulutin mo yan." Alam ng lahat na hindi kasalanan ni Sara. Ngunit walang nagtangkang magsalita. Maliban kay Gabriel. "Tama na." Tumayo ito at lumapit sa asawa. "Hindi siya pupulot ng bubog at hindi rin siya magsisilbi rito." "Gabriel, umupo ka," utos ng ina. Halatang nanggigigil na ito. 2 taon na akong nanahimik. 2 taon kong hinayaang tratuhin yung asawa ko na parang wala siyang halaga. Ginagawa ko to para sa pamilya. Hindi pamilya ang tawag sa mga taong kailangan mong yurakan upang mapanatili ang pangalan mo." Napatingin si Sara kay Gabriel. Huli na ang pagtatanggol nito. Ngunit yun ang unang pagkakataong hayagan siyang pinili ng kanyang asawa. Biglang tumayo si Eduardo Alonzo. "Kung ganyan ang desisyon mo, kalimutan mo na ang 2 bilyong piso. Kahit hindi niyo ibigay ang pera." Matatag na sagot ni Gabriel. "Hindi ko ipagpapalit ang asawa ko." Namutla si Victoria. "Gabriel, mawawala sa atin ang lahat. Mas mabuting mawalan ako ng kumpanya kaysa mawalan ako ng pagkatao." Lumapit si Gabriel kay Sara. Ngunit marahan siyang pinigilan ng babae. "Salamat, pero may kailangan muna akong gawin." Tumingin si Sara kay Alexander. Tumango ang CEO. "Handa na po ang inyong silid, ma'am." Magalang nitong sabi. Nagkatinginan ng lahat. "Ma'am?" tanong ni Clarissa. Hindi sumagot si Sara. Tahimik siyang umalis kasama ang 2 babaeng assistant ng Villarreal Global. Makalipas ang 10 minuto, bumukas ang malalaking pinto ng dining room. Naunang pumasok ang mga tauhan ng security. Kasunod nila si Alexander Reyes.
Bago natin pag-usapan ang kinabukasan ng Montenegro Holdings, pahayag ng CEO. May isang mahalagang taong kailangan kong ipakilala. Narinig ang marahang yabag mula sa pasilyo. Dahan-dahang pumasok si Sarah. Wala na ang puting uniform ng kasambahay. Suot na niya ang isang eleganteng kulay emerald na gown. Maayos ang kanyang buhok at nagniningning sa kanyang leeg ang kwintas na minanapan niya sa kanyang lola. Ngunit hindi ang mamahaling kasuotan ang nakapagpatahimik sa lahat, kundi ang tindig at kumpiyansang matagal niyang itinago. Tumabi sa kanya si Alexander. Good evening everyone. Formal na sabi nito. Ipinapakilala ko sa inyo ang controlling owner at founding heir ng Villarreal Global Consortium, si Miss Sarah Isabella Villarreal. Nalaglag mula sa kamay ni Victoria ang kanyang baso. Hindi maaari. Lumapit si Sarah sa hapag at inilapag sa ibabaw nito ang uniform ng kasambahay. Yan din po ang iniisip nyo sa tuwing sinasabi ko na hindi akong babaeng inaakala nyo. Hindi makapagsalita si Clarissa. Maging sina Eduardo at Bianca ay namumutla na. Kung ikaw ang tagapagmana, nanginginig na tanong ni Gabriel. bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil gusto kong mahalin niyo ko bilang Sarah. Sagot niya. Hindi dahil sa apelido o kayamanang meron ako. Binuksan ni Attorney Ramirez ang isang makapal na folder. Kontrolado na ng Villarreal Global ang 62% ng utang ng Montenegro Holdings. Maaari naming kunin ang kumpanya sa loob ng 72 oras. Nanlambot ang mukha ni Victoria. Sarah, ngayong alam na ninyo kung sino ako. Malalaman naman natin kung sino talaga kayo kapag wala na kayong kapangyarihan. Malamig na sabi ng dalaga. Lumuhod si Victoria sa harap ni Sarah. Napatayo ang mga bisita at mabilis na itinutok ng mga mamamahayag ang kanilang mga kamera sa matanda. Sarah, patawarin mo ko. Umiiyak nitong sabi. Huwag mong kunin ang kumpanya. Ito ang pinaghirapan ng aming pamilya. Tahimik siyang tiningnan ni Sarah. Ilang oras lamang ang lumipas. Ayaw siyang kilalanin ng matanda bilang manugang. Ngayon, nakaluhod ito dahil alam ng nasa kanya ang kapangyarihan. Kung hindi nyo nalaman kung sino ko, hihingi pa rin ba kayo ng tawad? Tanong ni Sarah. Hindi nakasagot si Victoria. Yun ang sagot na kailangan niya. Huwag kayong humingi ng tawad dahil mayaman ako. Pagpapatuloy ni Sarah. Humingi kayo ng tawad dahil mali ang ginawa ninyo. Gagawin ko ang lahat. Sabihin mo lamang kung magkano ang kailangan. Hindi perang hinihingi ko. Tumayo si Sarah at humarap sa mga kamera. Handa akong iligtas ang Montenegro Holdings. Babayaran ng Villarreal Global ang mga empleyadong hindi nakatanggap ng wastong sweldo. Aayusin namin ang utang sa mga supplier at pipigilan ang pagsasara ng mga pabrika. Napaluha si Gabriel, ngunit bago makapagsaya ang pamilya, nagpatuloy si Sarah. Pero may mga kondisyon ako. Ano yun? Tanong ng tatay ni Gabriel. Una, aalisin na Victoria at Mr. Montenegro sa board. Hindi na sila maaaring makialam sa operasyon ng kumpanya. Ano? Gulat na sigaw ni Clarissa. Huwag kang makialam, saway ni Gabriel. Ikalawa, sabi ni Sarah, iimbestigahan ang lahat ng pondo ng kumpanya. Sino mang nagnakaw o gumamit ng pera ng mga empleyado para sa sariling luho ay haharap sa batas. Napayuko si Mr. Montenegro. Sa reaksyon nito, halatang may itinatagong katotohanan. At ang ikatlo, pagpapatuloy ni Sarah. Kailangang humingi ng pampublikong tawad si Victoria sa lahat ng taong inapakan niya. Sarah, wag naman sa harap ng mga kamera. Pakiusap ng matanda. Bakit? Hindi ba ninyo ako sinampal sa harap ng mga kasambahay? Hindi ba ninyo ipinahiya ang mga empleyadong humihingi lamang ng tamang sweldo? Natahimik ang matanda. Yan ang kondisyon ko. Kapag tumanggi kayo, bukas na bukas ay sisimula namin ang pagkuha sa lahat ng mga ari-arian ng Montenegro Holdings. Napatingin si Victoria sa mga kamera. Unti-unti niyang nauunawaan na wala na siyang ibang pagpipilian. Tumayo siya at humarap sa mga mamamahayag. Ako si Victoria Montenegro, nanginginig niyang simula. Humihingi ako ng tawad sa aking manugang na si Sarah. Hinusgahan ko siya dahil sa kanyang simpleng pananamit at pinagmulan. Tinawag ko siyang mukhang pera. Ginawa ko siyang katulong at sinaktan ko siya.
Tumulo ang mga luha nito. Humihingi rin ako ng tawad sa mga empleyado ng Montenegro Holdings. Itinuring namin silang mga numero lamang at nakalimutang may mga pamilyang umaasa sa kanila. Napatingin ito kay Aling Nena na nakatayo sa may pintuan ng kusina. At patawarin mo ko, Nena. 10 taon kang naglingkod sa amin ngunit pinalayas kita ng wala man lamang paggalang. Lumapit si Aling Nena. Pinapatawad ko ho kayo, ma'am, pero sana ho matuto talaga kayong magbago. Tumango si Victoria habang patuloy sa pag-iyak. Hindi agad niya niyakap si Sara. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang mabubura ang lahat ng sugat sa isang gabi. Humarap naman si Sara kina Bianca at Eduardo Alonzo. Hindi na kailangan ng Montenegro Holdings ang inyong pautang. Namula si Bianca. Hindi ko alam kung sino ka. Hindi mo kailangang malaman ang estado ng isang tao upang tratuhin siya ng maayos. Mabilis na umalis ang mag-ama habang nakasunod sa kanila ang ilang reporter. Pagkatapos ng hapunan, inilabas ng Villarreal Global ang final na kasunduan. Ililigtas nila ang Montenegro Holdings, ngunit magiging subsidiary na ito ng conglomerate. Mananatili si Gabriel bilang presidente sa ilalim ng mahigpit na pagsusuri ng bagong board. Hindi agad pumirma si Sara. May isa pa akong kailangang ayusin, sabi niya. Dinala niya si Gabriel sa hardin. Bakit mo itinago sa akin ang lahat? Tanong ng lalaki. Hindi ko itinago ang sarili ko upang lokohin ka. Nais kong magkaroon ng normal na buhay. Nais kong makahanap ng taong hindi ako titingnan bilang tagapagmana. Mahal kita kahit wala kang pera. Pero hindi mo ko ipinagtanggol nung akala mong wala akong kapangyarihan. Napayok ko si Gabriel. Tama ka't naging duwag ako. Hindi sapat na mahal mo ko kapag tayong dalawa lamang. Kailangan mo rin akong igalang kapag buong mundo ang kalaban. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan yon. Marahang binawi ni Sara ang kanyang kamay. Bibigyan kita ng pagkakataon, pero hindi ibig sabihin na babalik agad sa dati ang lahat. Ano ang gusto mong mangyari? Aalis ako sa mansyon. Kailangan kong makita kung kaya mong tumayo nang hindi umaasa sa iyong ina. At kailangan mo ring patunayan sa mga empleyado na karapat-dapat kang mamuno. Masakit man, tumango si Gabriel. Maghihintay ako. Kinabukasan, nilagdaan ni Sara ang kasunduan. Sa loob ng 1 buwan, natanggap ng mga empleyado ang kanilang kulang na sweldo. Binuksan muli ang 2 nagsarang pabrika at ibinalik sa trabaho ang mga tinanggal ng walang sapat na dahilan. Natuklasan din sa investigasyon na ilang miyembro ng lumang board ang gumamit ng pondo ng kumpanya para sa sariling negosyo. Tinanggal sila sa pwesto at sinampahan ng kaukulang kaso. Si Victoria naman ay tuluyang nawala sa mga sosyal na gathering. Sa halip na manatili ang alahas at mamahaling damit, nagsimula siyang tumulong sa programang pangkabuhayan para sa mga dating kasambahay at manggagawang nawala ng trabaho. Hindi yun agad tinanggap ni Sara bilang patunay ng pagbabago. Ngunit lumipas ang mga buwan ay ipinagpatuloy ng matanda ang pagtulong kahit wala ng mga kamera. Si Gabriel naman ay nagsimulang mamuhay ng simple. Ibinenta niyang 2 mamahaling sasakyan at ginamit ang pera upang makatulong sa medical fund ng mga empleyado. Araw-araw din siyang pumapasok ng mas maaga at personal na kinakausap ang mga manggagawa. Makalipas ang 6 na buwan, muling nagkita sina Sara at Gabriel sa maliit na cafe kung saan sila unang nagkakilala. Walang mamahaling bulaklak o alahas ang lalaki. Isang simpleng liham lamang ang dala nito. Ano to? Tanong ni Sara. Listahan ng lahat ng pagkakamali ko, sagot ni Gabriel. Hindi para ipaalala sa iyo ang sakit, kundi para hindi ko makalimutang huwag na yung uulitin. Binasa ni Sara ang huling linya. Hindi ko hinihinging kalimutan mo ang nangyari. Hinihiling ko lamang na payagan mo kung maging lalaking karapat-dapat sa'yo. Napaluha si Sara. Hindi ko naman kailangan ng perpektong asawa. Kailangan ko ng asawang marunong tumayo sa tabi ko. Hindi na ako mananahimik. Sa pagkakataong yon, tinanggap ni Sara ang kamay nito. Hindi agad naging maayos ang lahat. Kinailangan nilang buuing muli ang tiwala at magsimula sa tahanang malayo sa impluwensya ni Victoria. Ngunit sa bawat araw, pinatunayan ni Gabriel na hindi na siyang lalaking natatakot sa lungatin ang sariling pamilya. Pagkaraan ng 1 taon, muling lumago ang Montenegro Holdings sa ilalim ng Villarreal Global.
Ngunit higit sa pera, natutunan ng pamilya ang aral na hindi kayang bilhin ng anumang kayamanan. Sa pagdiriwang ng anniversary ng kumpanya, umakyat si Mrs. Victoria sa entablado. Sa harap ng daan-daang empleyado ay tinawag niya si Sarah. Dati, ipinahiya kong babaeng ito dahil inakala kong wala siyang maipagmamalaki. Ngunit siya pala ang magtuturo sa akin ng tunay na halaga ng isang tao. Lumapit siya kay Sarah. Hindi mo lamang iniligtas ang kumpanya. Iniligtas mo rin kami mula sa sarili naming kayabangan. Nagyakapan ng dalawa habang pumapalakpak ang mga empleyado. Pinatawad ni Sarah ang kanyang biyanan, hindi dahil nakalimutan na niya ang sakit, kundi dahil nakita niyang handa itong panagutan at baguhin ang mga pagkakamali nito. Laging tandaan, hindi nasusukat sa damit, pinagmulan o dami ng pera ang halaga ng isang tao. Ang taong minamaliit natin ngayon ay maaaring siya palang kailangan natin bukas. Ngunit ang tunay na paghingi ng tawad ay hindi lamang nakikita sa pagluha at matatamis na salita. Pinatutunayan ito sa pagbabago ng kilos at pagtrato sa kapwa. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.